bakit daw po ang tao ay merong kalungkutan? Alam nyo, hindi lang naman po ang tao ang may kalungkutan. Ang Diyos din po may kalungkutan. Pag naintindihan natin na ang Diyos din nalulungkot, maintindihan natin bakit tayo nalulungkot. Basahin po natin ang Henesis Kapitulo 6 at versikulo 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagdamdam ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ayan, maliwanag po ang Diyos nalulungkot din eh. Kala natin tayo lang ang nalulungkot. Ang Diyos po nalulungkot din. Parang ikaw kapatid, kapatid na Josie. Halimbawa, meron kang anak. Hindi ko naman alam kung may anak ka, pero halimbawa may anak ka. Pag yung anak mo, di ba, pag gumagawa ng mali, nalulungkot ka. O kaya yung asawa mo ay nagagumagawa ng mali, nalulungkot ka. So, ang kalungkutan nanggagaling sa mali. Kung tawagin sa Ingles, untoward incident. Mga pangyayaring ayaw mong mangyari, siyang nangyayari na nagiging kalungkutan mo, di ba? Parang ang Diyos, ginawa niya ang tao para gumawa ng mabuti. Nakita niya yung mga tao gumagawa masama. Labag dun sa gusto niya, nalungkot ang Diyos. Nalulungkot ang Diyos. Pero pag ang tao gumagawa ng mabuti, natutuwa naman ang Diyos. Pakinggan natin ang 15:7 ng Lucas, kapatid na Daniel. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Pagka meron palang isang taong makasalanang nagsisisi, nagkakatuwa sa langit, natutuwa ang Diyos. O pagka ang tao naman walang pagsisisi at masasama ang ginagawa, nalulungkot naman ang Diyos. Ayun. Ano ibig kong sabihin, kapatid? Hindi lang ang tao ang nalulungkot. Nalulungkot din pati ang Diyos. Pati nga ang Espiritu Santo nalulungkot din Basahin natin ang Efeso 4, versikulo 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tuloy. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Ayan, siguro ngayon mo lang narinig yung talata na yan, kapatid. Ang Espiritu Santo nalulungkot din, napipighati. Pagka gumagawa ka ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, mga kadaldalan, panlilibak, nasa mga kapatid sa iglesia, nalulungkot ang Espiritu Santo. Nalulungkot din ang Diyos. Abay, nalulungkot din si Kristo noon. Magkakaisa yung tatlo na yun Kaya kung ang kasamaan ang ikinalulungkot ng Diyos, ang tao naman ganun din. Pagka merong hindi niya gustong nangyayari, nalulungkot siya. Halimbawa, ang asawa mo, iniwanan ka, siyempre nalulungkot. Yung iba nga sa lungkot, nagpapakamatay sabi ko nga sa nagpapakamatay, ba't ka malulungkot? Iniwan ka ng asawa mo, humanap ng iba, malay mo, may magkagusto uli sa'yo. Magpabango ka lang, baka may magkagusto sa'yo. Meron akong alam ang pangit-pangit ng babae, ganda-ganda ng lalaki. Naniiwan silang dalawa sa bahay, ginawa ng babae, naligo ng todo, at saka nagpabango. At saka niyakap yung lalaki, pinatulan. Kasi bagong paligo Ngayon, ang ibig ko lang sabihin, kapatid, ba't ka naman malulungkot kung iniwanan ka ng nobya mo, ba't ka magpapakamatay? Natural na malungkot, pero para magpakamatay ka, masama yun. Tandaan mo, kapatid, ang kalungkutan, bakit dumadating sa tao, may mga mishappening, may mga pangyayaring ayaw mo, kaya nalulungkot ka. Pero alam mo, merong panahon, wala nang kalungkutan ng tao.
Nasa 21:4 ng Apokalipsis. Pakibasa mo, Sis Luz. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Tuloy. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Salita ng Diyos yan eh. Darating pala yung panahon na pagka naligtas ka na, wala nang luha, wala nang kalumbayan, wala nang kamatayan, dalamhati, panambitan o hirap. Ayun. Mawawala rin yung lungkot. Pagka tayo'y naglingkod sa Diyos ng matapat, dadating yung panahon, wala ka ng lungkot, kapatid. Pero natural lang ngayon ang malungkot. Kaya lang, kung malulungkot man tayo, huwag tayong magwawala, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Pagka nalulungkot ka, alalahanin mong may pag-asa. Sabi nga nung kanta nung, may bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. May bukas pa sa iyong buhay. Ang das mo ay mag-iilaw. Something like that. Nakalimutan ko na eh. Sinasabi yan sa Biblia, kaya nga na-appreciate ko dahil nasa Biblia yan eh. Basahin natin ang unang Korinto 7:29. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. At ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. At ang nangagagalak ay maging tulad sa hindi nangagagalak. At ang mga nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari. Ayon. Ang tinuturo ni Pablo, moderation, control. Marami kang binibili, maging katulad ka sa walang inaari. Kung mayaman ka, magpakumbaba ka, maging tulad ka sa dukha, walang ari. Yung umiiyak naman, maging tulad sa hindi nagsisiiyak. Huwag ka masyadong mawalan ng pag-asa na iyak ka ng iyak eh, maloloka ka. At yung nagagalak naman, maging tulad sa hindi nagagalak. Ito naman ay sinuhayan ng itinurong aral ni Santiago. Pakinggan nyo sa Santiago. Ganito naman ang sabi sa 5:13. Nagbabata-baga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Yun, ang sabi ng Biblia, nagagalak ba ang sino man? Nagbabata baga ang sino man? Natutuwa baga ang sino man? May mga hatol ang Biblia. Nagbabata ka ba? Manalangin ka. Nalulungkot ka, nahihirapan ka, manalangin ka. Natutuwa ba ang sino man? Umawit siya ng mga pagpuri. Yan ang sinasabing mga spiritual balancing ng Biblia. Huwag tayong masyadong mawalan ng pag-asa pagka nalulungkot ka, nawalan ka ng nobyo, nawalan ka ng nobya, iniwan ka ng asawa mo. Mag-isip ka na lang na, maganda naman ako eh, baka may pumatol pa sa akin. O, hindi ka magpapakamatay. Kaysa magpakamatay ka, isipin mo na lang na maganda ka. Di ba gano'n, ano? Yun ang paraan sa buhay.